Nagpahinga nga lamang siyang saglit bago naligo. Hindi naman maalis sa isip niyang nangyari sa kanila ni Aaron, kaya tumayo na lamang siya para kumuha ng mga isusuot. Ipinangako niya sa sarili na walang-walang makakaalam sa nangyari sa kanila ni Aaron. That is, kung sa kanya pa magmumula. Si Aaron ay hindi niya tiyak kung ipagyayabang sa mga kakilalang pinagdaanang experience. Mabuti na lamang at hindi niya sinabi rito ang tunay niyang pangalan. Naisip niya. Natanaw agad niya ang pulang tama raw na service talaga ng Lisa Marquez Drama Studio para sa kanilang magkakasama sa production at sa mga equipment na inuupahan lamang nila. May malalaking puting letra sa gilid ng tama raw, LMDS. Patawid pa lamang siya ay nakita na siya ng driver na si Ted. Kinalabit ang production manager na si Beron at itinuro siya. Kausap ni Beron ang assistant nito na si Quita at parehong lumingon sa kanya ang dalawa. Nakangiting kumaway sa kanya si Beron. Ginanti niya yon ng pagkaway ng isang kamay na hindi humahawak sa dala niyang makeup kit bag. Kanina pa kayo? Tanong niya nang makalapit sa dalawang babae. Pares niya ay nakakasual na t-shirt ang dalawa at pantalong maong. Hindi masyado, kakadating ko lang din. Si Quita ang nagsalita. Itong si Beron ang kanina pa ata. Paano yan damin dapat asikasuhin? Ani Beron. Pero okay na yun, si Peter na lang ngayon ang hinihintay natin. Si Peter ang kanilang errand boy. Dati-ratay unang-una itong dumarating sa mga meeting nila, kaya nagtataka si Sofia kung bakit ito pa raw ang hinihintay ngayon. Nanganak kasi kahapon ng misis niya. Parang nagpapaliwanag na sabi ni Veron. Sa ospital pa ngayon manggagaling ang lokong yun. Hindi naman nagtagal at dumating ang 36 years old na gulang na lalaki. Hindi ito masyadong gwapo, pero may masayahing muka. Maya-maya lamang ay masaya na silang nagbiyahe patungong Taytay. Maayos namang natapos ang taping na inabot ng 2:00 ng madaling araw. Sinong hindi pagod? Tanong ni Lisa Marquez nang nakapack up na sila. Bakit? Tanong ng cameraman na si Steam. Parang hindi na rin ako makakatulog eh. Type ko yatang mag-disco. Sa ganitong oras? Maang at natatawang tanong ni Beron na tumingin pa sa relong suot. Habol pa rin tayo kahit 1 hour lang. Ani Lisa na talagang ganadong mag-disco. Sa bagay ay talaga namang ganoon ang amo nila kapag maganda ang mood. Minsan ay basta ititreat na lamang sila sa labas. Kung minsan naman basta na lamang magpapadala sa set ng mga pagkain na in-order sa labas. Kahit may nagke-cater ng pagkain nila sa taping. Sige, sama ako. Sabi ng direktor ng show na si Boy Manikis. Kahit liebo 5 na ito ay mahilig pa rin ito sa mga nightlife. Sama na rin kami, sabi ni Steam. Ang kami ay patungkol nito sa sarili at mga kasamahang in charge sa kamera. Abay, sama na rin kami, sabi ni Beron na tumingin kay Quita. Huwag mong sabihin hindi ka sasama, Sofia. Baling sa kanya ni Lisa. O sige, sasama rin. Natatawang sabi niya, may susi naman siyang sarili sa bahay, kaya wala siyang iistorbohin dumating man siya ng alanganing oras. Sanay na ang mga kasamahan sa walang katiyakan niyang oras ng uwi kapag galing sa taping. Napansin nilang nagkakamot ng noo si Peter. Nakatawa. Ako, hindi pwedeng... Walang killjoy dito, Peter. Nakairap na sabi ni Lisa. Oo nga naman. Sabi ni Beron na nangangansyaw. Walang KJ dito. Napilitan na ring sumama si Peter. Nagtungo sila sa isang diskuhan sa Makati. Nagsipag-inuman sila at nagsipagsayawan. Star nga ang grupo nila dahil kasama nila si Lisa Marquez. Okay ang buhay ko, naiisip ni Sofia habang tuwang pinanonood ang pagsasayaw ng disco ng mga kasama. Siya ay kauupo lamang at tumanggi munang sumayaw. Okay kahit nangyari yon. Ang iyon ay ang pagkakalugi ng puri niya sa kamay ni Aaron. Pero hindi niya mapapayagang maging hindi okay ang buhay dahil sa nangyaring yon. Magpapatuloy siya sa normal na pamumuhay. At hindi yun papaapektuhan sa naganap. Hanggang sa dumating ang sandaling sa mismong oras na inaanak nila ni Beron sa binyag ang bunso ni Peter, ay inatake siya ng di mapigil na pagsusuka. Nahilo pa nga siya pagkatapos. Ang payo ng mga kasamahan magpatingin siya sa manggagamot. Muntik na siyang himatayin ng ideklarang findings ng doktorang sumuri sa kanya. Buntis siya. Sigurado kayo? Tanong niya nang makabawi sa kabiglaan. 100%. Nakangiting tugon ng doktora. First baby niya? Alanganing tumango siya. Matutuwa tsak si Mister.
Matutuwa nga. Sabi niya nang may pait sa dibdib. Binayaran niya ang test na isinagawa sa kanya at umalis na siya sa klinika. Parang kawang ang utak niya habang naglalakad patungo sa sasakyan. Buntis siya. Tinadala niya ang bunga ng namagitan sa kanila ni Aaron. Siyempre si Aaron yon. Wala namang iba. Si Aaron lamang. Paano niya ngayon naharapin ang problemang ito? Ang tiyak niya, hindi niya makakaya ang abortion. Hindi kaya ng konsensya niya. Saka hindi naman niya maramdamang gusto niyang ipalaglag ang bata. Hinaplos niyang parang dati pa rin ang forma ng tiyan. Gusto ko ito, naisip niya. Gusto kong anak ko. Gusto kong anak namin ni Aaron. Pero sigurado siyang hindi niya yun ipapaalam kay Aaron. Sira na lamang siya kapag ginawa niya yon. Mabuti kong aminin ni Aaron na kanyang bata. Baka makaladkad lamang ang pangalan niya sa mga publisidad nito. Babaeng nag-claim na naanakan ni Aaron. Naghahabol ng suporta. Baka magkaroon lamang siya ng mga kagalit na press people. Alam naman niya kung paano mag-sensationalize ang mga yon kahit maliit na bagay. Katunayan nga ay madalas na nagagalit si Lisa sa ganito o ganoong reporter. Pero sa harap lamang nila ipinapakita ang galit. Minsan lamang nangyaring kumumpronta ito ng movie reporter. Dahil naman talagang below the belt na ang tira niyon. Balik ang isip niya sa dinadala. Problem, naiisip niya. Huwag nang sabihing magiging single parent lamang siyang magpapalaki sa bata. Masyadong malayo pa yon. Ang immediate ay ang kahihiyan niya. Paano siya magtatapat sa kanyang ina at mga kapatid, sa mga kakilala, at paano ang trabaho niya kapag nanganak siya? Saan niya ititira ang baby? Tanggapin pa kaya ni Aling Toyang sa boarding house nitong isang dalagang inang pares niya? Gusto niyang mailing. Kay bigat naman ang kabayaran ng isang gabing katuparan ng kanyang pantasya. Kailanman ay hindi ito sumagi sa isip niya noong pinapantasya pa si Aaron. Walang hassle, walang problema, puro maliligayang sandali. Iba pala sa tunay na buhay, naisip niya. Una niyang hinarapan tungkol sa problema sa ina. Bago tuluyan lumaki ang tiyan niya, umuwi siya sa kanila at kinausap ng masinsinan si Aling Lani. Baka matagalan akong hindi makauwi dito sa atin, inay. Sabi niya sa mababang tinig. Sanay naman kaming hindi ka lagi umuuwi at nagpapadala ng panggastos Nakangiting sabi ni Aling Lani. Hindi na ho trabaho ang dahilan kung bakit hindi ako makakauwi rito ng matagal, nay. Maang na napatitig sa kanyang kausap. Nawala ang pagkakangiti nito. Ayoko hong mapahiya kayo sa mga taga rito. Tinitigan niya na parang nagsusumamo ang ina. Samong unawain siya sa ipinagtatapat. Linawin mo nga sinasabi mo, Sofia. Nadisgrasya ho ako. Nadisgrasyang paano? Nababahalang tanong ng matanda. Ng lalaki. Buntis ho ako ngayon. Napaawang ang mga labi ni Aling Lani sa pagkabigla. Patawarin ho niyo ako. Nakayuko siya dahil nagiinit na ang sulok ng mga mata niya. Sinong nakadisgrasya sa'yo? Diyos ko, sinasabi ko na nga ba't hindi ako komporme sa pagmamaynila mo Hindi bale na sanang wala tayo laging pera rito, pero wala namang problema. Lalo siyang yumuko. Inihanda na niya ang sarili na huwag sumagot sa anumang magiging galit ng ina. Sinong nakadisgrasya sa'yo? Wala naman akong alam na nobyo mo. Tiningnan niya ang ina. Patawarin niyo rin ako kung hindi ko sabihin kung sino. Masyadong personal at akin na lamang yun. May asawa ba siya? Parang galit ng tanong ni Aling Lani. Umiiling siya. Kung ganun, bakit hindi ka maghabol? Umiling siyang muli. Ina mo ako, Sofia. Kung ano man ang problema, sabihin mo sa akin. Pagtulungan natin. Lalo siyang napailing. Paano mauunawaan ng kanyang ina ang naging kahinaan niya? Baka sisihin pa nitong sarili na mali yata ang naituro sa kanya. Na hindi siya nito naturuan ng sapat na moral values. Hindi siya napilit ng ina na magtapat. Sa huli parang sumuko na rin ito. Anong balak mo? Matigas ang tonong tanong nito. Isisilang ko ho ang bata. Palalakihin, itatago ko sa mga taga-nayon natin. Mababalita rin ditong nangyari sa'yo. Alam niya yon.
Pero pinahahaba lamang niyang panahong maililihim ang sekreto niya. Kung maaari namang bukas siya mapahiya ay bakit gagawin pa niyang ngayon? Kayo na hong bahalang magsabi sa mga kapatid ko. Parang pakikiusap niya sa ina. Sa bagay ay maliliit pa lamang naman ang mga kapatid niya. Siya ang panganay sa kanilang 5 magkakapatid. Ang bunso nila ay magsasampung taon pa lamang. 7 taon yun nang mamatay sa road mashap ang kanilang ama. Wala pa siyang halos 20 noon. Mag-4 na taon lang siyang tumatayong padre de pamilya sa kanila. Tinutulungan niya ang kanyang ina na nagtitinda ng kakanin sa kanilang lugar. Paano ng trabaho mo? Tanong uli ni Aling Lani. Palagay ko'y maiintindihan ako ni Lisa, Nay. Baka i-refrain pa rin niya ako sa show pagkapanganak ko. Maging sa kanyang pandinig ay asiwa ang dating ng salitang yon. Kaya hindi siya tumingin sa ina para makita ang epekto niyon sa anyo nito. Sa ngayon ho ay mag-iipon ako ng todo para kahit nakapahinga ako ay may magastos ako. Sa dati ka pa rin titira. Kung papayag ho si Aling Toya, kakausapin ko rin siya. Palagay ko papayag yun. Sino mag-aalaga sa magiging baby mo? Baka ho kumuha ko ng maid. Bahala na. Total ay mas madalas naman ako sa bahay kaysa trabaho. Mahirap yung ibang taong titingin sa apo ko. Ang mabuti pa sa susunod na pasukan ay paluwasin ko na si Marilu. Doon na lang siya magpatuloy ng high school. Mahirap yung ibang mag-aalaga sa pamangkin niya. Para na ring sinabi ng ina na ibinibigay nito sa kanyang blessing sa sitwasyon niya. Kay dali talaga magpatawad ng isang ina, naisip niya. Hindi niya napigil ang sarili. Napayakap siya kay Aling Lani. Sorry ho. Umiiyak na sabi niya. Isang malaking hiwaga sa mga kasamahan niya sa trabaho kung sino talaga ang ama ng dinadala niya. Pero kahit pinakapilit siya ng mga yon na umamin ay hindi siya nagtapat. Kahit na nga kay Lisa na minsan ay masinsinang kumausap sa kanya. Hindi ko ipagtatapat kahit kanino. Pangako nito sa kanya. Talaga lang hindi ako patulugin ng puzzle mo. Hindi siya naniniwala na may nalilihim na sekreto kaya hindi rin siya napilit ni Lisa na magtapat. Kung mabulgar ang tungkol sa kanila ni Aaron, pababayaan niya ang panahon ng maging sanhi niyon. Parang sinawaan na rin si Lisa sa katatanong. Lalo tuloy akong naiintriga eh. Naiisip ko tuloy importanteng taong iniingatan mo ang pangalan kaya ayaw mo magsalita. Muntik na siyang mamutla sa narinig. Hindi niya akalaing magiging napakatalino ni Lisa para matumbok ang totoo. Bueno, bahala ka. Basta kapag gusto mo nang magsalita ay handa akong makinig. Tsaka ilabas mo lang yan at balik ka na agad dito. Tumingin ito sa tiyan niyang magpipitong buwan na. Hindi ko makakasundo kahit sinong pumalit sa'yo. Masyado na akong nasanay sa pagma-makeup mo para maging kumbenyente sa iba. Salamat Lisa. Salamat at payag ka pa rin manalbihan sa iyong isang desgrasyadang paris ko. Sus, hindi na bago yan sa showbiz. Ako hiwalay naman sa asawa at may isang anak. Basta balik ka agad. Saka habang nakalib ka, tatanggap ka pa rin ng bayad. Idagdag mo sa gagastusin mo para sa baby mo. Kung hindi lamang siya nahihiya, nayakap na rin niya ang kaharap. Paris noong natouch siya sa gesture ng ina sa pagpapadala ng kapatid niya sa Maynila para maasistihan siya. Gayong mas kailangan nito sa pagtitinda si Malu. Lilipat ka ng tirahan? Gustong malaman ni Lisa. Hindi. Kinausap ko ng kasera ko. Naintindihan niya ako. Sabi pa nga niya pamilya raw kami. Hindi niya ako magagawang tiisin sa harap ng problema. O kaya? Mabait si Aling Toyang. Siguro'y naging mahusay ka rin sa pakikisama. O sinong titingin sa baby mo kapag nagtatrabaho ka? Ang kapatid kong sumunod sa akin, 16 years old yon. Naroon na nga sa boarding house. Okay naman pala eh. Basta kung magkaproblema ka, tawagan mo lang ako, okay? Parang nais mahirinang tumango siya. Hindi niya akalaing magiging ganito ka-concerned sa kanyang amo. Sa isip ay sinabi niyang paglilingkuran niya ito talaga hanggang gusto nito ang serbisyo niya. Kabuwanan na niya nang patigilin na siya ni Lisa sa pagpunta-punta sa taping. Ang sweldo naman daw niya ay ipapadala na lamang kay Peter linggo-linggo. Halos inuukupan ng lahat ng kapatid niyang si Malu ang mga dating gawain niya sa bahay. Ito na ang naglalabat na mamalansya ng mga damit nila. Kasabay niyon nagsimula itong pumasok sa eskwela para tapusin ang huling taon niya sa high school.
Noong isang buwan ay tinulungan niya itong mag-ayos ng mga kakailanganin para matransfer. Napakiusapan nila ang eskwelahang lilipatan ni Malu para tanggapin ang kapatid niya kahit graduating na ito. Mula alas 7 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali ang pasok ni Malu. Mabuti na lamang at hindi na nila problemang pamimili at paghahanda ng pagkain. Dalawa silang naging boarder ni Aling Toya. Dinagdagan na lamang niya ang dating binabayaran sa kasera. Wala naman siyang narinig na parungit at masamang salita buhat sa mga kasamahan sa bahay. Mula nang mahantad ang kalagayan niya, marahil ay kinausap ni Aling Toya. Para pang sabi kang mga kasamahan niya na maisilang niya ang bata at magkaroon ng sanggol sa bahay na yon. Pati naman si Aling Toya ay excited na excited. Magkakaapo na rin ito di umano sa wakas. Apong maaalagaan nito at hindi malayo na paris ng mga tunay nitong apo. Naunahan mo pa kami. Minsan ay sabi ni Tony na magkatsyempohan sila sa salas. Papasok ito sa opisina at hatid ang asawang si Virgie. Oo nga sabi niya. Hindi naman tonong nangiinsulto ang lalaki. Nakangiti pa ngang parang naiinggit talaga sa kanya. Mahina kasi to Nagbibirong sabi ni Virgie na tiningala ang asawa at kinurot sa tagiliran. Sinong mahina? Uy! Pinandidilatan ng asawang sabi ni Tony. Ikaw? Pag hindi pa talaga tayo nagkaanak next year, babalik na ako sa trabaho. Hindi. Pwede ba? Kung gusto mo makibaby ka na lang kay Sophia. Parehong nagtakan dalawang babae. Sa'yo mo na paiwan ang baby niya kapag kailangan niyang umalis at wala si Malu. Oo nga no. Nagliliwanag ang mukhang sabi ni Virgie na nagustuhan ng ideyang yon. Pwede ba, Sophia? Baling nito sa kanya. Mahihirapan ka nun. Hindi bale, malilibang naman ako. Gustong-gusto ko na talaga magka-baby. Ikaw? Parang nahihiyang sabi niya. May isa na lang problema, sabi ni Tony. Ano? Tanong ni Virgie sa asawa. Kung makukuha mo kay Aling Toyang yung baby, tingin ko'y atat na atat din mag-alaga ng baby yun Nagkatawanan sila. Alam ni Sophia totoong sinabi ni Tony. Hindi naman pala magiging lubusang kawawa ang anak ko, naisip niya. Hindi pa man nasisilang ay marami nang gustong magmahal dito. July nang isinilang niya ang bata. July 17, ilang sandali bago mag-alas 12 ng gabi. Sina Aling Toyang at ang mag-asawang Tony at Virgie ang nagsugod sa kanya sa ospital. Isinama na rin nila si Malu para may magbantay sa kanya. Halos 10 oras siyang nag-labor, pero sulit ang lahat ng hirap niya. Nang makita ang isinilang. Tumulo ang luha niya nang makita ang anak na pandalas ang iyak habang tinitimbang ng attending physician. It's a girl, Mrs. Nakangiting sabi sa kanya ng isang nurse. Babae at napakaganda. Sabad ng doktorang nagpaanak sa kanya. Gusto niyang isigaw na natural na magiging maganda ang anak niya dahil anak yon ni Aaron. Pero alam niyang mananatili na lamang sa isip niyang karangalang yon. Hiniling niyang mahalikan ng kanyang anak bago tuluyan dalhin sa nursery room. Kahit baby pa ito, nakita agad niyang pagkakawangis nito sa ibang features ng ama. I'm so right in keeping you, anak. Sabi ng isip niya. So perfectly right. Hindi niya alam kung bakit Cameron ang ipinangalan niya sa anak. Pinalayawan niya ito ng Aaron. Saka lamang niya na-realize na kahit paano gusto niyang palitawin ang koneksyon ng bata sa ama nito. Malapit sa Aaron ng Aaron, hindi nga lamang niya maisusunod ang anak sa apelyido ng ama. Baka may makatunog kung sino ang ama nito. 2 buwan na si Aaron ang pabinyagan niya. Ang mga kinuhang ninong at ninang ay ang mga natitiyak niyang magmamalasakit dito kung sakali. Si Aling Toyang, sina Virgie at Tony, si Lisa, si Veron at Quita, na malalapit niyang kaibigan. Simple lamang ang okasyon, naging pansinin lamang yun dahil sa presence ni Lisa. Sa boarding house ang naging reception. Ang handa ay pinagtulungang iluto ni na Aling Toyang at ng kanyang ina na 2 araw bago dumating ang binyaga na ilumuwas na. Lahat ay tuwang-tuwa sa anak niya, lahat ay gustong makahawak. Pagbigyan niyo naman ako. Nakairap ngunit nakangiting sabi ni Aling Lani nang minsan may magtangkang kumuha rito sa baby. Uuwi na ako sa probinsya samantalang kayo ay pwedeng laging makita itong apo ko. Nagkatawanan sila at binayaan ng magsawa ang matanda sa pagkarga sa baby. Hapon na nang mag-alisa ng mga kasamahan niya, maliban kay Lisa.
Nagkaroon pa kasi sila ng kaunting inuman pagkakain ng tanghalian. O paano? Tanong ni Lisa. Kailan ka babalik sa trabaho? Next week na. Kaya mo na? Oo. Tumango si Lisa. May kinuhang sobra sa bag nito. Iniabot sa kanya. Ano to? Maang na tanong niya. Para sa inaanak ko. Tinangka niyang ibalik ang pera. May regalo ka na ng magandang crib. Saka ang laki ng naitulong mo. Wala yon. Ani Lisa na sinalagang kamay niya. Para lang kasing naaalala kong sarili ko noong Paris mo'y nasa krisis. How I wish na sana may umaalalay sa akin. Na may dumadamay sa akin. Meron naman kaya ibinabalik ko ngayon ang pabor. Kung di man sa kanila ay sa Paris mo nang nangangailangan. Hindi na niya napigil ang emosyon. Napayakap siya sa babae. Salamat, Mare. Nagparinig ng maikling tawa si Lisa. Akong may drama studio ha? Huwag ikaw ang magdrama riyan. Natatawang pinahid niya ang luha. Aalis na ako. Pasilip naman sa inaanak ko. Nasa kwarto ko. Nabugbog yata sa kahahawak ng kung sino-sino. Sinamahan niya si Lisa sa silid na inuupahan niya. Tulog na tulog nga si Cameron sa mamahaling crib nito. Parang sa anghel ang mukha ng anak niya, naisip niya, habang may mabining tuwang pumupuno sa dibdib niya, habang pinagmamasdan ng natutulog na sanggol. Iba pala ang pag-ibig na para sa opposite, at iba rin ang pag-ibig para sa anak. Ang sa huli may purong-purong quality, hindi na kailangang i-demand, kundi kusang bumubukal sa puso. Napansin niyang titig na titig si Lisa sa mukha ng bata, waring may pinag-iisipan. Ang cute niya, di ba? Tanong niya. Tumango lamang si Lisa pero hindi tumingin sa kanya. Parang wala sa loob ang pagkakatango. She reminds me of someone. Parang nagsasalita sa sariling sabi nito. Her nose, her eyes, her lips. Kinabahang bigla si Sofia. Naalala niyang matalino at matunog nga pala si Lisa. Hindi ko lang matyak kung sino pero sigurado kung may kakilala akong nakakamukha ng anak mo. Baling sa kanya ni Lisa. Lihim na idasal niyang wag sanang matumbok ni Lisa ang tinutukoy. Hindi bali na nga. Paksi ni Lisa. Some other time siguro'y maaalala ko. I must be going. Nagmamadaling hinawakan niya sa braso si Lisa para maihatid sa hagdan o para mailayo sa pagmamasid sa anak niya.